Hello, good evening. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano po ta sa ika-day 280 sa ato ang devotional. So, today is Friday. Today is the first day of November. So, today is Friday, November 1, 2024. Og ang ato ang topic karon is where does God fit in. So karong adlaw pod nagpasalamat po ta sa Ginoo tungod kay ang lungsod sa San Agustin ug Lianga na ana gayud power. So naanay di na burn out. So tahang salamat sa labi na sa tanan sa atong Ginoo nga may naghatag og kaalam Lord sa ato ang mga technical persons nga nagtrabaho para mabalik ang ato ang kurente. So God is good all the time, and all the time God is good. So ang atong topic karon is where does God fit in? So ang atong word nasa sa Isaiah chapter 50 verses 4 to 5. So sa verse 4 is nasa B o sa verse 5 nasa A. So nga nag-ingon, every morning He wakes me. He teaches me to listen like a student. The Lord God helps me learn. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We lift you up, Lord God, this devotional, Lord God. Ikaw magapanalangin sa imong pulong, Lord God. Mag-istorya ka kanamo, Lord God, pinaagi ni ini. Nga kami nga naminaw nga makakaton kami, Lord God, ug mao kini ang maghatag kanamo, Lord God, og pagtubo sa amo ang pagtuo diha kanimo, Lord. Giyahay kami puna kami sa imong balaang espiritu, sa imong kaalam ug hibalo, Lord God, nga makasabot kami, Lord God. Ikaw mag-ablis among mga kasing-kasing unahuna. Padayon ka, Lord God, nga magaputli ni ini, Lord God. Pasayloa kami sa mga panahon, Lord, nga wala kami sa imong presensya. Tabangay kami, Lord God, to do everything that you want us to do. All these things, Lord, for your glory, honor, and praise. In tanan, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Amen. So again, may gabi. So where does God fit in? So pasabot ani, where does God fit in? So where does God fit into your life? Do you squeeze him in on Sundays and at meal times, or do you talk to him more often than that? So even if you're the busiest person or the busiest kid on the planet, you can still make time for God. And when you think about it, isn't that the very least you should do? So where does God fit in? So ato nang pang ipangutana sa atong kaugalingon nga asa ang Ginoo kanato. So sa mga panahon nga tungod ka naka-experience ta og burn out ang San Agustin ug Lianga 230 hours og 14 minutes. So and 14 minutes. So where does God fit in? So asa man nato ang Ginoo ba? Asa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So ato bang mahinumduman atong Ginoo, mutawag ra ba ta sa Ginoo kung naay mga problema, or mutawag ra ba ta sa Ginoo panahon sa Domingo, or mutawag ra ba ta sa Ginoo panahon nga mukaon ta. So unsa may in Sundays. So ingon sa atpulong atong gibasa karon, every morning He wakes me. So kung sa Bisaya pa, matabuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan. So mo ni, He teaches me like to listen like a student. The Lord God helps me learn. So sa ato ang gibasa karon, so ang Ginoo nagapuka ka na to have a morning devotion
So we should listen to the divine guidance of God. So we should be obedient listener to God. So God is there, is always there to help us. So kung atong yung dumdumon, kung atong ma-remember ang ato ang purpose ato ang kinabuhi, to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So where does God fit in? God should be always our priority. So sa pag mata na to sa buntag, so sa unahon na to, magpasalamat gayud ta sa Ginoo kay gipukaw pa ta. So tanan daghan tag-angay nga pasalamatan kan atong mga daily nga mga miracles, mga bubo sa Ginoo kanato nga mga blessings, mga pabor. So pagmatap sa buntag kanang naatay kusog, kanang makakumpleto ta og lawas. So mao kana nga kaangay na tong pasalamatan kanunay ang Ginoo. So ang kuan ba ang ato ang mindset, where does God fit in? So ingon sa pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So we must discipline ourselves to seek God first. So seeking God first is to have a daily devotion, to have a morning devotion, prayer, a habit of prayer, Bible reading, scripture reading, and studying. So ingon sa Joshua 1:8 nga dili na to kalimtan ang basahon sa balaod. So ato ning basahon, studyhan, ug atong i-apply whatever man nga na atong nabasa ug nadungog. So ug unsay promise sa Ginoo og magmaoswagon ta. So ang Ginoo kanunay nga magapanalangin kanato mo na kung obedient lamang yun ta nga maminaw sa iya. Being an obedient listener is also a willingness to learn. So ang Ginoo magatabang kanato kung ato pong buhaton ang ato ang part. So mo kana kanunay nga we should be open to the teaching of God, to the leading of the Holy Spirit. Tungod kay from the moment nga atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior sa ato ang kinabuhi, ang balang espiritu mao nay gihatag sa Ginoo kanato aron tabangan ta to do the things that God wants us to do. Okay, so dihang wala pa ta nakaila diha sa Ginoo, wala pa ta nakaila pata mituo diha kang Kristo ang atong kinabuhi. Sukwahi sa kinabuhi ang gusto sa Ginoo naa sa pagpakasala. So natural na sa tao ang magpakasala. So mao na siya ang ato ang sinful nature, being selfish, mangaway, palaaway, dili magpatudlo, ang pride, ang dili mahigugmaon, dili magunhaw na sa isig kataon, dili mag-share. Mo na ang ato ang mga nature sa tao nga selfish. So magay na nga kinahanglan nato na siya kinahanglan ta og Ginoo para ingon si Jesus, if you want to follow me you must deny yourself. So we must sabay kuan ani nga kinahanglan nato nga ang sakuan pa kinahanglan nato we should be dead in sin. Ibalik kung dead, kung patay ta sa sala, meaning dili na ta. Dili man sa nga dili ta makasala. Kinahanglan nato nga dili magpatigbabaw ang ato ang pagpakasala. So, we should be dead in sin and alive in Christ. So, from the moment nga ato ang we truly receive God, we truly receive Jesus, and we truly believe in Jesus. So, ang ato ang kinabuhi nahimong bag-o na. So if we are in Christ, we are a new creation. The old is gone, the new has come. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. So ang ato ang kinabuhi kaniadto namatay na. Ang atong kinabuhi sa pagpakasala namatay na. Wala na to siya power ang sala sa ato.
manang usahay nga kana bitaw mabago ang ato ang kinabuhi, mabago ang desire. So napagyapon ang ato ang kuan dili, pero dili na siya inana ka controlling sa ato ang kagalingon. So mao na nga kinahanglan nato ang tabang gayud sa Ginoo to change ourselves. So kanang kinahanglan nato mag-change because ang tao wala gyud nangita sa Ginoo. So unsa man nato nga mo fit ang Ginoo sa ato? Mao na nga magpasalamat ta sa mga tao nga gamit sa Ginoo nga maoy nag-share sa pulong sa Ginoo kay ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong. E kung wala pud ang tao, wala pud ang gipadala ang Ginoo nga mag-share sa pulong sa Ginoo, walay magwali, kinsa man ang mutuo. Unsa man nato pagtuo kung walay magwali? So mao na nga bulahan katong mga nagwali sa pulong sa Ginoo. So mo ni nga ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So salamat sa Ginoo kung naay tay pagtuo. Ug kanang atong pagtuo nga naa kanato ato kining palambuon. We should be growing in the knowledge and in the knowledge of God. So dili lamang kay diha ra tataman, so we should grow our faith. Kay daghan tag dapat bag-ohon. Sumo na nga kinahanglan nga magtuon ta kanunay magbasa sa pulong sa Ginoo, magtuon ug atong i-apply. So dili lamang taman ra ta sa pag-study, kundi atong i-apply sa tong kaugalingon. Lisod i-apply. It's because ang tinuod gayud is kanang kontra gyud ang ato ang flesh. So mao na nga we should deny ourselves. So lisod na may we should deny ourselves kay di naka katong mga mga sala nato kani adto atong biyaan, atong hinulsulan atong biyaan, dili na nato balikon. So mo na nga repentance. So mo na ang Ginoo kanunay nga tawag kanato. So we should have a life of daily surrender to God. Lord, kanunay ko Lord, I surrender my life. So every day I sin. So mo na everyday pod I surrender my life. Lord, use me for your glory. Kung unsa man ang mga babag, mga sala nga nasa ko kung unsa pa man ang mga dili makahatag og kalipay sa Ginoo. Lord, tanggala kini kay dili ni siya insakto, dili ni siya maayo. So mo na daghan tag mga kanang dapat ipabago sa Ginoo. Ug ang only God can change us. So kasi kita sa atong kagalingon lisod ta nga makaotro kami usahay mo ingon ta nga ingon ani ginagayud ko dili na ko maotro. No, with God nothing is impossible. Even those person nga wala nito o sa Ginoo, from the moment that they experience the love of God, so diha na sila nitoo nga adunay gyud Ginoo, tinuod ang Ginoo, buhi ang Ginoo. Og si Jesus namatay, nabanhaw, og wala siya magpabilin nga namatay, kundi nabanhaw siya, og mabalik siya pag-usab. So we must be always ready. We must prepare ourselves for the second coming of God. So karong mga panahon na from the moment nga ning saka si Jesus sa langit, God is preparing us for the second coming of Jesus. So gi-prepare, so gi-train ta sa Ginoo. So wala nag-promise ang Ginoo nga naatay nga hayahay atong kinabuhi. So kung whatever man atong na-experience, mga trials, mga challenges ato ang kinabuhi karon, that is a part of our growth in our faith. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon, trust in the Lord with all your heart. So we should trust God. So even if we don't understand, na mo nga usahay nga, Lord nga nung wa ko kasabot, Lord nga nung ingon ani man. Pero even nga wa ko kasabot, Lord, your will be done. So burag isod kay ni siya, pero mo na nga ato ning paningkamutan pinaagi sa tabang sa Ginoo. Dili nato ni mabuhat. Pero mabuhat ato ni basta na ang Ginoo. Kanunay naga-uban kanato. So we must always kanang
trust in God. We must discipline ourselves to pray, to always learn about God, who Jesus. We must learn, we must seek God more and more each day through His Word. So, dili gid ta maka-cut-on kung unsa ang Ginoo kung dili ta mabasa sa iyang pulong by kita mismo mabasa. Dili ta maka-cut-on kung magsalig lamang ta sa atong paminawon kung dili kita mismo mabasa ta kay lahi ra gyud from time to time ganing Biblia misig gani atong basahon balik-balik. So naay gyud mga bag-o nga mga revelation ang Ginoo kanato. So mo na nga karong higayon na ingon ng Ginoo nga diri sa Isaiah naingon ng Ginoo si Isaiah naingon siya nga matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoong Dios ang akong salabutan. So only God can open the eyes of our heart and our minds to be able nga makasabuta. So ang kaaway, the devil, mao ni ang nagbuta kanato sa atong mata, nagtabon sa atong mata ug sa atong dalunggan para dili ta makasabot. But kung atong isurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo, atong pangayoon nga Lord, open the eyes of my heart. Open my mind para makasabot ko sa imuhang pulong. So sa pagtuon nato sa iyang pulong, atong pangayoon kanunay sa Ginoo nga Lord, unsa may imong ipasabot niini. Kay it's the Holy Spirit that can help us to understand His Word. So miski unsa ta ka kung gikan from first page to cover to cover ng ato ang nabasa sa Biblia, pero kung wala gani ang Ginoo, wala iyang balang espiritu ang may mapasabot niini is baliwala lamang gid ang tanan. Tungod kay naagayod sa Ginoo ang tanan. Ang tanan nga kanang makasabot ta. Kaya tungod kay siya man ang nagbuhat kanato. So where does God fit in? So God is teaching us today nga we have to make time for God. So bisig unsa ta ka busy, miski unsa ta ka busy, ato jung gahinan og panahon ang Ginoo. And we should make it a habit to have morning devotion. So reading and studying His Word and applying it and obedience gayud diha sa pulong sa Ginoo. Kay baliwala ang ato ang nabasa, ang ato ang nastudihan kung dili nato ni siya i-apply. Kay mo na nga makitaan sa ato ang kinabuhi kung ang ato ang pagtuo tinuod ba, buhi ba to pagtuo kung naay kausaban sa ato ang kinabuhi. Kay dili gyud mahimo nga dili gyud mausab ang sa katawo nga tinuod nga nagtuo Ginoo. Naagyoy kausaban. Mao na siya ang kuan. So we should talk to God often. We should trust in His promises because God is the same yesterday, today, and tomorrow. So God is always our first priority and everything else will follow. So mao na nga we should seek God first in our lives and His righteousness, and His righteousness is our obedience to Him. So ang Ginoo nang bahala sa tanan. So obey. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, ang salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, nga sa imong pulong, Lord God, nga ang imuhang pulong maugid amo ang pagasundon nga pangitaon kanamo, Lord God, sa matag adlaw. Lord, help us, Lord God, to have a desire, Lord God,
sa tagsatag sa kanamo, Lord God, ug sa mga naminaw ni ini nga pulong, Lord God, nga ikaw gayud ang unahon, Lord God, tungod kay wala ilain pa. Help us to seek you first in our lives and your righteousness, Lord. I know, Lord God, nga andam ka, Lord God, nga muhatag sa imong mga, mo-fulfill sa imong promises, Lord God. Kung kami po, Lord, nga nibuhat sa amo ang part. Lord, we are nothing without you, Lord God. Kinahanglan ka namo sa kanunay, Lord God. Tabangi kami, Lord, kay dili namo ni mahimo kung wala gud ang imong panabang. Salamat, Lord God, sa imong pag-uban kanamo, Lord God, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ug Lord, ang isalig diha kanimo, Lord God, nga imong panalanginan, Lord God, ang matag usa nga naminaw ni ini, Lord God, nga ikaw ang Ginoo nga maoy mupalambo sa ilahang pagtuo diha kanimo. Palambuha sila, Lord God, sa ilang kinabuhi in spirit, in health, and in character, Lord. Lord, kanimo ang tanan, Lord God. Ako ang tanan nga mga pagdayeg, Lord God, kadungganan, kahimayaan, kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ning tanan, Lord, among kipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, may gabi sa tanan, hayag na kaayo ang ato ang background. So, God bless. Good night and see you tomorrow. Bye-bye.